Sarap. Ba't ganun? Tulog muna ako guys. Hi! This is Tech Dad and welcome to my channel. Hello again mga ka-tech dudes and tech dudettes. So welcome again to my channel. Kung hindi pa kayo nakasubscribe sa channel ko, please subscribe. So ang mga content ng mga vlogs natin is about aircon series, yung mga tipid tips natin sa aircon, mga unboxing, car vlogs, and mga gadget reviews. No? So kung gusto niyo yung mga videos na yon, yung mga content na yon, please subscribe to my channel and hit the notification bell para sa mga updated na videos na meron tayo. So for today, I'm gonna be reviewing yung massage chair na nakuha natin for a month. No? So nagamit ko na siya for a month and titignan natin kung magkano ba talaga ang magpatakbo ng massage chair within the month. No? So siyempre may everyday ginagamit siya, hindi lang lagi, minsan 4 times a day, 5 times a day, so hindi siya lagi. Pero kinumpute natin siya for a month para tingnan natin kung magkano ba talaga yung makukuha niya. So ang kagandahan dito sa nakuha nating massage chair, so full feature talaga siya. Meron siya sa kamay, meron siya sa buttocks, sa leg part, meron din siya sa foot. So meron din siya sa head syempre, and meron din siya sa shoulder. So magpe-press yun, no? So magi-inflate yung mga yon para makumpleto yung massage experience natin. So, bali, ito yung pinaka-massage chair natin. So, pipress ko lang itong power para mag-on siya. And then, kapag nag-on na siya, so, ayan. So, pipress ko lang yung number 1. Pagka-press ko na number 1, mag-tilt siya. So, itong number 1 pala, explain ko muna. So, yung number 1 is yung full body massage. And then, yung number 2 is yung focus sa upper body. And yung third is focus sa lower body, sa lower waist natin. And yung number 4 is yung parang stretching niya. So hard stretching to. Yung number 5 medyo lower na stretching niya. So ayan. So ito nga pala yung mga function niya. So pwede ko siyang i-up and down dito mamaya. Pwede ko siyang i-manual kung nasan yung back massager, kung nasan siya, pwede kong i-up and down. Tapos to, pwede kong itaas baba, itong recliner niya. And ito rin yung sa paa niya, pwede kong itaas ibaba. Tapos explain ko na rin yung mga function nito. So, ito palang massager natin is ano lang siya, no? Parang 15 minutes lang yung parang pinaka-maximum na massage time niya. So auto timer siya ng 15 minutes. And after that, mag-go off na siya. And kung saan yung naka-position yung recliner niya, yung back, yung sandalan, doon na siya magi-stop. So pipindutin nyo ulit dito para bumalik sa normal sitting position niya. So dito naman tayo sa may lower part ng remote control natin. So actually naka-cover to dati, tinanggal ko lang kasi laging sasagi. So syempre para maiwasang masira lalo, tinanggal ko na lang. So may cover yan. Itong mga button na to, parang parang quick massage din to. So parang mga 12 or 13 minutes lang. Basta mas madali siya sa 15 minutes na actual na massage time natin dito sa may upper na remote control natin. So dito, ito parang pinaka full massage niya. Full massage to, itong function na to. And then ito naman is yung focus sa upper body and ito focus sa lower body. And ito naman meron tayong parang pa-curve na to. So sa sa buttocks yan or sa pelvis natin para mas mahilot na maigi yung parang pinaka lower part ng body natin. Tapos ito naman yung function niya is parang nagpipinch lang siya. So pwede siyang right, pwede siyang left. So pipindutin mo na lang siya once or twice para mag-rotate siya ng counterclockwise or clockwise.
So ganun din dito. So ito, yung function naman nito, parang imamassage yung likod mo, parang igaganon siya, parang ganun. So mabagal lang yung function na to para mas ma-feel mo yung relaxation mode na itong function na to. Ito naman, vibration lang siya. So magba-vibrate to pag ito ginamit mong function. So ito naman, combination naman siya ng itong parang pinch na to, yung parang hinihilot na ganun, parang ganun. Sa likod mo yan Tapos may combination siya na vibration. So dual purpose siya. Ito naman yung pinaka roll niya, dito yan sa may dito sa back massager natin. So mag-up and down yan yung roller niya. So para yan sa spine natin. So yan. Tapos ito naman, itong function na to, parang thumb to parang thumb. Parang igaganon niya yung pinakagilid ng mga spines mo. So dalawa yan. So parang dalawang nagpipinch yan sa likod. Parang ganon. So kunyari ito yung spine nyo. So ipipress niya ng ganon. So parang imagine niyo na lang yung shiatsu. Parang shiatsu yata. Yung parang dalawang elbow na nakatukod sa may gilid ng mga ng spines natin. So dito naman, ito naman yung mga i-inflate to, itong mga to. Ito yung sa may foot, ito yung sa may shoulder, and ito yung sa may hand. So depende sa pressure, depende sa level. Ayan, may parang dito yung pinakababa niya, yung parang bilog dito. Ito yung number 1, tapos number 2, number 3. So depende sa inyo kung gaano ka-intense yung gusto nyo. Tapos dito naman tayo sa may color blue na to. Dito naman pag itong function na to, kung gusto mo mas ma-feel yung pressure, pe-press mo lang siya ng up. So pag pinress mo siya, mas aangat yung pinaka back massager niya. So aangat yon. Tapos iipitin nito ng shoulder inflation na to para mas ma-feel mo yung massage sa likod. So pwede siyang lakasan, pwede siyang hinaan. So ayan, dalawa yan. Tapos dito naman, kung gaano ka wide, kunyari sa likod to sa back massager to, kung gaano ka wide yung gusto mo. Kung gusto mo mas malapit sa spine, pwede rin. Kung mas malapit sa parang pinaka labas ng spine natin, pwede rin. So depende yan sa settings na gusto nyo. Ito naman yung vibration function niya, na kung gaano kalakas yung pinaka vibration niya. So yung intensity niya, kumbaga. So, meron siyang number 1, meron siyang number 2, meron siyang number 3. So, yun yung mga function ng remote natin. So, ito nga pala, kung medyo nasasaktan kayo sa massage niya, pwede yung emergency stop to. Itong red button na to. So, ito na nga, i-on na natin siya. So, power on muna. Pagka power on, pipress ko lang kunyari yung number 1. So, pagka press ko, mag-o-auto na magre-recline siya. So ayan. So pag naangat na siyang ganyan, pagkatapos niyang ano yung pinaka position niya, yan, ma-reach yung position niya. Kung mapapansin nyo dito mamaya sa yan, hinahanap niya kung saan yung parang pinaka parang level ng katawan natin. So kunyari bata kayo, isa-search niya yung pinaka body type niyo para mas exact yung paghilot sa kung sino yung nakaupo dito. So pwede ito sa bata, pwede sa matanda. So ito, naka-red siya kasi nga nag-search pa siya. Pag nag-green na siya, na-search niya na yung katawan. So ayan. Habang nakaganyan yan, pwede nyo i-adjust sa pinaka-shoulder nyo. So kunyari, ibababa ko sa bandang baba ng shoulder natin. So after nyan, mga 5 seconds, magtutuloy na yung massage natin. So magi-start na siya. So ayan, starting na siya, naka-green na. So good to go na siya. So bumababa, tumataas yung back massager natin. Ayan. And dito naman, magi-inflate na rin tong sa paanan natin, sa binte, and sa may paa. So naka-inflate na yan. Iipitin niyo yung paa nyo dito. Tapos may pressure yan. Ito rin, umaangat din to. So parang shiatsu yung dating. So meron din yung sa kamay.
So hindi ko na mapasok ngayon kasi yung pressure niya is nakaipit na siya. So nakaipit na ito. Hindi ko na gaano mapasok yung pressure niya. Kaya na. So ito naman nag-i-inflate na siya. So ito ang ginagawa nito is para yung pressure sa shoulder natin, ipitin niya para mas ma-feel mo yung sa likod nito. Pakita ko lang yung pinaka ilalim niya para mas makita nyo. So ito yung pinaka massage niya na. Yung parang pinaka part ng mga massager niya. So nagbababa taas siya. Ayan. So for example, pinili nyo yung number 1. So habang naka number 1 siya, pwede pa rin kayo magpindot ng kung anong number na gusto nyo. Kunyari gusto ko ng 4. Sige, pindutin natin yung number 4. Magre-reset to, magpo-function siya ng number 4. So balik lang natin to. Ayan. And magre-recline siya ng parang nakahiga. Kasi yan yung parang pinaka hard stretching niya. So i-stretching niya yung katawan nyo. Mamaya magbababa taas to para mas ma-feel yung pressure. So kung ayaw nyo naman tong mga numbers dito, pwede nyo rin i-customize. So dito yung customization ng pinaka remote ng massage natin, no? So dito lahat. So pakita ko na rin yung pinaka favorite na customization ko. So ito yung pinaka favorite na customized na massage na gusto ko. Ito. And yung intensity niya pwede nyong lakasan dito. So ayan. So para siya nagwa-vibrate. Tapos pwede nyo siyang itaas, ibaba kung saang body part ng likod nyo yung gusto nyo. So itataas natin kunyari. So papunta yan sa bandang neck hanggang sa ulo. So pwede yung ma-massage yung parang pinaka neck nyo. Tapos yung bandang lower part ng ulo nyo. So ayan, nagmamassage siya, nagba-vibrate. Yun yung pinaka-favorite function ko. Tapos pwede ko rin sabayan yan ng yung pressure. Kunyari gusto ko sa paa, gusto ko sa shoulder, gusto ko sa hand. So depende. So try kunyari natin gusto ko sa kamay. Ito pala. Kunyari ito, ayan. Sa shoulder para mas ma-feel ko yung pressure sa likod. So ipitin na to yung shoulder ko. Yung sa back massager naman, iipitin din niya yung, so mas ma-feel mo yung pressure talaga pag inipit ka nitong shoulder press na to. So kunyari habang nagmamassage, nakahiga siya, gusto niyo namang i-recline pataas ulit, ibalik sa normal position, pwede niyo rin gawin yan. Kunyari ito muna sa may paanan. So ito siya. So ibababa ko lang siya. Pwede nyo gawin yan. Pwedeng up and down. Tapos yung sa may sa likod naman, pwede nyo rin i-recline yan. Pabalik. So ayan. So nagmamassage yan habang ginagawa nyo to, no? Habang nagre-recline siya. So nakikita nyo naman, nagmamassage pa rin siya sa likod. So ayan. So naka-customize pa rin tayo kaya hindi siya bumababa. So pag binaba ko to, so binaba ko yung sa remote na pindutan, saka lang siya bababa. So nakuha ko tong massage chair na to for about 7,000 dapat siya, pero nakuha natin ng 6,000, so natawaran natin. And then may delivery fee na 600 dun sa pinagbilan natin, so pwede na. Ang problem lang kasi is wala siyang unan dito. So walang problema, pwede tayo maglagay ng kahit ng anong unan dito. So yun. And of course yung ito rin sa may upuan niya, wala siya yung parang pinaka foam niya. So nilagyan lang namin ito. So pwede naman patungan to ng kahit isa pa para medyo malambot-lambot. And also yung mga leather niya is nagbabakbak na nga, as you can see. Syempre kung matagal na yung mga furnitures natin, kahit naman anong furnitures, pag hindi maganda yung leather niya is katulad nito, synthetic leather lang to, so syempre katagalan matatanggal talaga siya, magbabakbak siya. So ang model number pala ng massager natin is Family Medical Chair. So ang exact model niya is Family Medical Chair 3A.
So galing to ng Japan. So 110 volts siya. So kailangan natin ng transformer para magamit natin to. Isa lang na nakikita kong pangit or maganda rin sa kanya is pagkatapos na mag-massage nitong massage chair natin, hindi siya bumabalik kusa na bumabalik sa pinaka normal position niya. So ganyan lang siya. Hindi ko alam kung para sa inyo maganda or pangit yun. Para sa akin kasi maganda kasi after ng massage, pwede ka na makatulog dito ng ganyan lang siya. Hindi na siya mag-recline pabalik. So yun yung para sa akin yun yung isang kagandahan. And sa iba pwedeng pangit kasi hindi nga bumabalik. So check naman natin real time kung magkano ba, kung ilan ba talaga yung nakukuha niya na consumption. So i-on ko to. So number 1 lang natin. So number 1. So gumagana na siya. So mag-iiba-iba tong magpa-fluctuate to, mag-iiba-iba siya ng number, magiging 45, magiging 60, magiging 120 watts. So yan, depende sa function na ginagamit ngayon ng massager. So ngayon 25 siya. So around ganyan lang. So ang pinakamataas na nakita ko sa kanya is around 110 watts. So ganun lang. So pero hindi naman siya constant. So paiba-iba nga siya, katulad nito 46.5 watts lang siya. So ganun lang yung nakokonsumo ng massage chair natin. Hindi ko alam kung ganun din yung sa iba kasi syempre iba-iba naman ng features and functions and yung power level na kailangan ng massage chair. So ito yung nakonsumo natin sa October is 4.31, etong ngayong November is 4.96. So mas madalas gamitin to ngayon. So check natin October. So guys, pag nakuha nyo tong yung watt meter natin, ito yung mga makikita yung consumption, yung features niya. So pindutin natin October 30, 0.40 watts yung nakuha, 0.27 yung nakuha, yung 29, October 29, 0.38. So check natin yung November. So nung November 16, 0.28. Tapos yung November 15, 0.40. Nung 14.07. So ganyan lang yung paggamit. So I think ang pinakamataas na nakuha namin is sa isang araw is 0.39 lang, no. So ayan. So check natin yung ibang days kung so yun nga, ayan 0.40 pala. 0.40 yung pinakamataas na nakuha natin. So syempre laging ginagamit 0.40 lang. So mababa pa rin yun kung ikukumpara natin. So for the whole month, ito yung nakuha natin, 9.27 kilowatts yan. 9.27 times 9.5 within that month. So parang 88 pesos lang yung konsumo ng massage chair na to for the whole month na paggamit, no. So ginagamit siya every now and then. So hindi ko alam kung ilan talaga yung times na nagamit siya, pero everyday ginagamit siya by different people in the family. So from 88 pesos meron ka ng namamassage ka na ng for the whole month. So, owning something like this, hindi naman kailangan na mahal siya, no? Kasi may mga nakita ko na sa online marketplace, meron din sa mga Facebook pages na talagang napakamahal. Including na rin dito yung sa mga Lazada, sa mga Shopee. So, sa mga Lazada, umaabot siya ng mga 12,000 pataas. Yung sa mga Facebook page or sa marketplace, umaabot siya ng mga around 60,000, 70,000 or maybe 35,000 yung pinaka parang basic nila. So hindi naman kailangan na ganun ka laki yung bibili nyo or kung ganun ka mahal yung bibili nyo. So yung mga second hand na ganito pwede na. So as long as yung mga functions niya is gumagana, sa lahat ng mga features niya okay, wala na pa ganun damage, okay naman yung mga damage niya, hindi naman ganun ka problema. So yun. So para kanino nga ba yung massage chair na to? So
Pwede ito sa mga working people. So, syempre, every now and then, masakit yung likod nila, lalo sa mga work from home na katulad dito sa bahay. So, halos lahat ng tao dito sa bahay is working from home. So, ang problem kasi, pag katagalan na nakaupo ka, masakit sa likod syempre. Hindi lang sa likod, sa paa, sa binti, sa braso, sa kamay, lalo pag lagi kang humahawak ng keyboard, sa mouse, di ba? Yung iba pa nga nagkakaroon ng carpal syndrome, di ba? So, kailangan din natin to para sa mga ganong situations. Also, pwede rin to sa mga estudyante. Siyempre, yung mga estudyante, long hours din sila na nakaupo sa upuan. So, kailangan din nila to sa, siyempre, yung features ng massager natin. Meron siyang feature na parang mag-extend siya, no? Parang stretching. So, magandang feature to para sa isang massage chair kasi syempre, para na-stretch din kahit paano yung likod natin. Tapos syempre sa mga elderly din, syempre laging napapagod yung mga yan. So, kailangan din nila ng massage function katulad ng ganito. So, ano nga ba yung mga benefits? Pag meron tayo nito, ang benefits ng mga ganito, ng mga massage chair, kahit anong massage chair pa yan, kahit yung sa back or sa paa lang or yung portable, ang benefits niyan is nakaka-relieve ng stress and nakakapag daloy ng dugo sa mga veins natin. So napakahalaga nito, every now and then gamitin natin. So, isa pa nga palang benefits ng massager na to. So, dahil pandemic ngayon, hindi nyo na kailangan lumabas para magpamasahe, no? So, nasa loob lang kayo ng bahay, in the safety of your own room or your own house. Nasa loob lang kayo, pwede pa magamit ng ibang family members. So, kahit sino sa inyo, kahit may guest kayo, pwede nyo pagamit. So, napaka-convenient, di ba? So, uupo ka lang doon, magpapamasahe ka. So, for about 15 minutes, yan, ganyan. And of course, medyo may kamahalan din pag nagpamasahe ka sa labas, di ba? Parang ang minimum ngayon is 300 or meron pa nga 250. So parang ang range ngayon 300 to 350 yung massage na pang isang tao lang. Pero kung may massager ka na ganito, so parang in a whole day, ang gagamit na tao is 5. So parang ang isang araw na yon is parang 5 pesos lang, di ba? Ang laking tipid. Pero syempre iba pa rin yung experience ng massage chair sa massage parlor talaga. So, nasa sa inyo yun. So, depende sa inyo kung ano talaga gusto niya. Ang sarap. So, thank you for watching and God bless.